Kinumpirma ni Minmin ang mga impormasyong nabasa ni Josie sa magazine na ibinigay ng sales lady. Isa yung kilalang women's magazine na ang featured issue ay may titulong The Hottest Mixed Breeds. Nasa 10 ang bilang niyon sa kabuuan. Subalit, mas pinagukulan niya ng pansin ng artikulo tungkol kay Aris Artemis Watanabe. Ang totoong pangalan nito, taliwas ay pinakilala sa kanya. Sabi ni Minmin, nang tanongin niya ito tungkol kay Aris, ay mas mabuti raw na hintayin muna niya ang paliwanag ng binata bago siya mag-isip ng kung ano-ano. Subalit sa loob ng ilang buwan nilang pagiging magnobyo, ay wala itong ibang ginawang hakbang upang sabihin sa kanya ang totoo. Ang lahat ng hindi niya alam tungkol dito ay nabasa niya sa magazine. 31 anyos ito, car racer enthusiast, negosyante, at may-ari ng Artemis Auto World na pinapasukan ni Enzo. Nabanggitin doon ang mga achievements ito at mga titulong nakamit sa larangan ng car racing at kung saan sang bansa ito nag-compete. May ilang pangalan din ng babae na sinasabing napaugnay rito. May tennis player, model, socialite, at isang local celebrity. Nakakalula. May lulugaran ba ako sa mundong kinabibilangan niya? Tanong niya sa isipan. Isa lamang siyang probinsyanang guro. Ang nabilatbat niya sa mga dating nobya nito. O masakmang itanong, ano ang kalamangan niya sa mga iyon? Para maisip niyang seryosohin siya ng isang Aris Artemis Watanabe. Nang mabasa niya ang tungkol sa family background nito, ay parang siyang dinalo ng nakaraan. Napakayaman pala ng mga ito. Baka niwala sa kalingkingan ng mga ito ang yaman ni Jason. At sa posibilidad na may nanay itong katulad ng nanay ni Jason, ay sapat pa magsulputan ang lahat ng kanyang takot. Takot na higit pa sa pinagdaanan niya noon na sama ng loob sa unang nobyo, ang dadanasin niya kay Aris. Kasabi ng realisasyong iyon, nawala siya kani katiting na pagtingin sa unang nobyo, ay ang katotohanang okupado na ni Aris ang kanyang puso. Noong una siya masaktan, ay nasabi niya sa kanyang sarili na ayaw na niya subukan pa magmahal ulit. Ngunit dumating ito at muling timubok ang kanyang puso at ngayon ay namimiligrong muling siya masaktan. Napakurap siya habang nakatingin sa kawalan. Ilang butil ang luha ang magkakasunod na naglandas sa kanyang mga pisngi. Mabilis niyang pinalis iyon at sinamsam ang kanyang mga gamit. Maaga siya nag-dismiss ang klase. Ang katwiran niya sa mga bata ay makulimlim ang langit. Tila nagbabantang bumuhos sa malakas sa ulan. Bagay ng totoo naman, kasing kulimlim iyon ang kanyang sitwasyon. Josie! Hinabol ni Aris ang nagmamadaling lakad ng kanyang nobya. Umaambo na. Patungo na siya sa pamantasan ng mga tanong ito. Hindi niya alam kung hindi lamang siya nito napansin o sadyang iniignora nito ang kanyang pagtawag. Napapitag ito ng hawakan niya sa isang braso. Hey, masyado bang malalim ang iniisip mo? What's wrong? Inabot niya ang mukha nito na mapuna. Parang galing ito sa pag-iyak. Have you been crying? Umiling ito at nag-iwas ng tingin. Kinuha niya ang mga dala nitong libro at inabot mula rito ang dala nitong payong. Tahimik sila naglakad patungo sa bahay ng mga ito. Katulad ng nagsusungit na panahon ay tila may nakaambang unos sa ekspresyon ng mukha nito. Lihim siyang napabuntong hininga. Walang tao sa bahay ng mga ito. Lumalakas ang ulan at may palagi siyang naipit na masamang panahon ang mga magulang nito sa bukid. Tahimik pa rin ito at mekanikal ang kilos. Josie, hinagip niya ang kamay nito. Will you explain what's going on? You're being childish. Childish? Pumiyok ang tinig nito at pinigsi ang kamay na hawak niya. Heto, pakibasa kung ano ang mga nakasulat dyan. Saka mo sabihin sa akin na umaakto akong parang bata. Tahimik siyang napamura na makita ang babasahing sinalpak nito sa kanyang dibdib. Walang isang taon na nakakalipas ang pumayag siya malathala ang kanyang buhay sa babasahing iyon. He was a very private person, but as it always happened, Gabby had a way of convincing him
to do the things he didn't normally do. Nililigawan ni Gabby ang editor-in-chief ng naturang babasahin. At upang mapapayag ito makapag-date sa kaibigan, ay kailangang makumbinsi muna siya nito na ma-feature sa artikulong gagawin nito. Hindi niya alam kung paano magsisimula magpaliwanag. Lalo at nakikita niya ang matinding hinanakit sa mga mata ng nobya. Para maiiyak din ito at pinipilit lamang paglabanan ng emosyon. Ang akala mo siguro, hindi ko matutuklasan. Sayang, sana. Hindi mo na lamang ako hinila sa loob ng tindahang iyon. Sana hanggang ngayon, buo pa ang aking ilusyon na totoo ka, na totoong mahal mo ako, na totoong papakasalan mo nga ako. I didn't mean for all this to happen. Oo nga naman pala. Napilitan ka lang sa akin dahil inobliga ka ni Itang. Pero wala ka naman kailangang panagutan sa akin, kaya pinapalaya na kita. Bumalik ka na sa mundong pinanggalingan mo. Hindi ka nababagi rito. I'm sorry, pero hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi ko intensyong lokohin ka. I came here to find solace and quiet place, not some holiday fling or a romantic conquest. It was one of the reasons why I gave you a different name. So I could remain incognito. So I could blend in. The other reason was to keep my parents off my back. Do you want to know why? Umiling ito. May nadama siyang panlulumo sa tila. Resigned na anyo nito. Pero higit kanino man, ay siyang dapat makaunawa sa damdamin nito. Nagmahal ito at nabigo sa isang lalaking hindi ito nagawang ipaglaban. I'm not Jason Josie. Mapait itong ngumiti. May mga luhang pumatak sa mga mata nito. Marahil, pero pasensya na. Nakakadala na kasi magtiwala sa mga katulad niyo, sa mga kagaya mo. Yun ang kahinaan ninyo, di ba? Ang parati maghanap ng adventure na kapag pinagsawaan na, ay kay daling baliwalain. That's not fair. Siya nasaktan sa hapding bumalati sa mukha nito. He felt a strong urge to wipe it off her lovely face. At isa lamang ang parang alam niya. Tinawid niya ang distansyang nakapagitan sa kanila at mabilis itong ikinulong sa mga bisig. Ashitiro, mahal kita. Ni minsan, hindi ko pa nasabi yun sa ibang babae. And I am not saying it because you needed to hear it, but because it's how I felt. Hindi napigilan ni Josie ang mapahikbi at ang tuluyang sakupin ni Aris ang kanyang mga labi ay tuluyang bumalong ang kanyang mga luha. Nakakadalang malimang tiwala. Subalit tila kay tamis namnamin ang sinseridad ng mga katagang iyon mula sa mga labi nito. Mahal kita, maniwala ka sana. She wanted to, desperately. Na mas maging masidhi ang paghalik nito ay tila tinumbasan niya iyon. Tila minubuksang gripo ang imbakan ng kanyang mga emosyon. May nadama siyang desperasyon na makuha ito, na para ba sa pamamagitan niyon ay magkakaroon siya ng katiyak hindi ito mawawala sa kanya. Kailangan kita, Josie. Kailangan ko pa bang magmakaawa? Oh, dearest. Wala siyang nadamang pag-aanilangan na ipagkaloob ang sarili rito. Bagay hindi niya nagawa nung sila pa ni Jason. Muli nitong inangkin ang kanyang mga labi na natiling magkahinang ang mga iyon nang sa ibuhatin nito papasok sa loob ng silid. Sa mga sumunod na sandali ay naging oblivious siya sa kanyang paligid. Ang tanging naging sentro ng kanyang atensyon ay ito. Mga sensasyong binubuhay ng mga kamay nito at labi sa kanyang katawan at ang apoy na unti-unting nasisindihan sa kanyang kabuuan. Hindi niya alam kung paanong ilalarawan ang aktong pinagsasaluhan nila. Sa kanyang palagay ay walang salitang eksaktong makakapaglarawan doon. At walang pag-aalinlangan, ipinagkaloob niya ang kanyang sarili sa binata. Banay na dumampi ang mga labi nito sa kanyang noo bago siya mahigpit ay kinulong sa mga bisig. Am I forgiven? Pilit siyang ngumiti pagkatapos ay tumango. Thank you. Hindi niya kung mabot iyon sa panilig nito. Lalahalo si binuka lamang iyon ang kanyang bibig. Hinagkirito ang ibabaw ng kanyang ulo. Pinaglabanan niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Kung saan ay pwede niyang dayain ang kanyang sarili na may patutunguhan nga sila mula roon.
Subalit hindi siya ilusyonada. Sapat na maikiling sandali upang masabi niyang naangkin niya ito sa isip, sa puso, at sa kaluluwa. Nakahanda na siyang mawala ito sa kanya anumang sandali. Meron na siyang babauning alaala. Kung mayroon man siyang natutunan sa unang nobyo niya, iyon ay ang gawing handa ang kalooban na mabigo at masaktan. At tila nakatakdang maganap ang pinangangambahan ni Josie, sapagkat ilang araw pagkaraan ay dumating sa baryo pagukpok sina Cade at Gabriel. Namukhaan niya ang dalawa sa magazine ko sa na-feature ang mga ito at si Aris. Kasama ng mga ito si Enzo na marahil ay siya nagsilbing guide ng mga ito sa pagparoon habang lula ng isang sasakyan na ayon sa kanyang kapatid na si Teresa ay pang rough terrain, isang Hummer. Bigatin talaga ang mga naging kaibigan ni Kuya Enzo, ano? Mayayaman na, ay gwapo pa. Parang kinikilig na komento ng kanyang kapatid. Malamya siyang ngumiti. Bakit ganyan ang iyong reaksyon? Para kang namatayan. Ayaw ka naman mag-react na katulad mo. Para ka lagi nakakita ng artista. Ano magagawa ko talaga namang mga mukha silang artista? Nakaka-starstruck. Ano kaya kung sumunod ako sa beach house? Ipakilala kaya ako ni Kuya Aris bilang future sister-in-law. Nako, exciting ito. Tumigil ka nga. Parang bumigat ang kanyang pakiramdam. Hindi pa man tila umaasa na ang kanyang pamilya na magkakatuluyan nga silang dalawa ni Aris, lalo na ang kanyang ama. O masyado lamang ba siyang pessimist? Hayaan mo na ako, ate. Promise. Ibabalita ko sa iyo ang lahat ng malalaman ko. Maria Teresa. Ngunit para lamang siya nagsalita sa hangin. Lumabas ito ng bahay at animal field reporter na sabik makasagap ng scoop. That's impossible. Ilang malulutong na mura ang nais pakawalan ni Aris sa balitang hatid ng kanyang mga kaibigan. Napakalaking kalokohan niyon. She could be lying. Aniya, hindi mapakaling palakad-lakad sa balkonahin ng beach house. Buntis daw si Estefania. Nais sa kanyang mga magulang umuwi siya at panagutan ito. I've never even laid a finger on her. Maliban na lamang kung nakakabuntis ang halik, na ito rin naman na nag-initiate. Damn it. You can prove your innocence by staying here. Kung gusto mong mapatunayan na hindi ikaw ang ama ng batang dinadala niya, ay harapin mo siya at sabihin mo sa mga magulang mo ang totoo. Your parents are the most rational people I know. They can be reasoned with, Anikade. I'm sure there are some tests that can be performed to prove that you are not the father of her child. Ani Gabi. Is she really pregnant? Have you seen her? Yup. According to Tita Amanda, she's on her second trimester. Your mom had her medical records checked. At kaya matibay ang paniniwala nilang ikaw ang ama dahil yun din ang eksaktong panahon na nawala ka nalang bigla. Umiling siya. Kahit anong isip niyang gawin, ay imposible ang inaakusa ni Estefania. Does she claim that I am the father? Come to think of it, tila malalim na nag-isip si Gabi. She said, she's carrying a Watanabe. Therefore, a Watanabe must take full responsibility for her child. How many Watanabes has she been with? I'm guessing just one. You, Wikanikade. Your dad is a picture of a devoted husband, whereas you one, if I'm not mistaken, isn't likely to get any women pregnant. Pero gaano kaya katotoo ang claim ni Estefania na isang Watanabe ang pinagbubuntis ito? Para sa sakit ang ulong sinuklay niya ang isang kamay sa buhok. I suggest you come home, alright? Your family has been worried sick about you, especially your mom, Anikade. He wanted to. Wala sa kanyang bokabularyo at tumakas sa isang responsibilidad. Lalo pa nga kung ang isang responsibilidad na anak ko sa kanya ay hindi naman kanya. Ang tanging pumipigil sa kanya ay si Josie. Mula na may mamagitan sa kanilang dalawa ay kapansin-pansin ang pagbabago nito. She seemed distant and reserved. Kung dahil pa rin iyon sa kanyang paglilihim,
ay hindi niya alam. What's keeping you here anyway? Sure, this place looks paradise if you're the kind of guy who's into nature. But hey, your life in the city was. Subalit hindi lamang ni tinuwid ng pahayag ni Gabby. Ang buhay niya ngayon ay umiinog kung nasaan si Josie. Sandali siyang natigilan, pagkatapos ay biglang napangiti. You stay put, guys. May kakausapin lang ako. We're going back to Manila this afternoon. If you're coming with us, I want you to decide now. Wika ni Cade. Of course, sasama ako. Hindi mo kailangang mangako. Gaya ng sinabi ko sa'yo, wala kang pananagutan sa akin. Malaya kang makakaalis. Kalmadong pahayag ni Josie nang puntahan nito ni Aris. Gahibla na nga lamang ang kanyang pag-asa sa kanilang relasyon ay narinig pa ni Teresa ang pag-uusap nito at ang mga kaibigan. Kailangan na nitong bumalik sa Maynila dahil sa isang kompromisong kailangan nitong panagutan. Are we at it again? I told you. I will come back and marry you. So don't give me that. Wala kang pananagutan. Malaya kang makakaalis, crap. If I have to swim back here so I could get back to you, I would. Got that? Parang biglang nag-init ang ulo niya sa paggamit ito ng aruganting tono. Sa halip na maantig ang kanyang damdamin ay tila nais niya mapikon dito. Bahala ka. Kung gusto mong bumalik, desisyon mo yan. Pero kung may inosenteng madadamay, ay huwag ka nang bumalik. Ayos lang ako. What are you saying? Nag-iwas siya ng tingin. Saka, napakagat labi. Hindi na gustong ipaalam dito ang natuklasan niya. Pero hindi na napigilan ang kanyang bibig. Italas ito ang kanyang mukha at hinuli ang kanyang tingin. You knew? Who told you? Importante pa ba yun? Inihanda ko ng kalooban ko para doon. Kaya sana, huwag mo na akong paasahin sa isang hubad na pangako. Kasi mas masakit ang umasa at mabigo. Tila napakarami pa nitong nais sabihin, pero kinabig na lamang siya nito at matagal na ikinulong sa kanyang mga bisig. Ashitiro, Josie, mahal kita. I may have told you a pack of lies, and you're probably tired of hearing empty promises. But I swear to you, I love you with every beat of my heart.